Hindi po nakamaskara itong 3 taong gulang na bata. Ang totoo, magang-maga ang mukha niya at halos hindi na maidilat ang mga mata. Dahil binugbog daw siya ng sarili niyang ama? Bata, sinong tatay mo? Nagtungo agad ang resibo sa Cabuyao City sa Laguna para malaman ang kwento sa likod ng mga cellphone video. Natunto namin ang mga taong nakahanap at nagpapakain sa bata sa video. Ang kwento nila, sa gilid ng isang basurahan sa palengke raw nila natagpuan ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Bali dito po mismo sa lugar na to, sa basurahan no mismo, dyan siya nakatayo na iyak. Akala namin nung una, napangga o yung pala binugbog ng tatay. Grabe naman ginawa sa kanya. Nilagyan ko po ng yelo kagad kasi magay mo ka Pikit yung 2 mata niya Tsaka iniinda niya, sakit daw ng ulo niya. Nang malaman nilang hindi pa kumakain ang bata, hindi sila nag-alinlangan na asikasuhin at pakainin siya. Malamang gutom niya, pakainin muna ang bata na yan. Nagtulong-tulong na rin po. Binigyan ng prutas, binigyan ng pagkain, tubig. Kasi gutom na gutom din yung bata. Awang-awa ako kasi anak ko, kasing edad lang din ng anak ko Hindi talaga tama Agad nilang ipinagbigay alam sa barangay ang sitwasyon. Dali-daling nirespondihan ng mga bantay bayan ng bata. Ito po na takbuhan yung bata. At ang bata andun po na pinapakain na po. Pinakakain na po nila sa awa. Gutom na gutom siya. Kali po nung bandang alas 5:30 po ng hapon, ay tumawag po sa Portobal Radio na mayroon daw pong binugbog na bata. Agad po kaming pumunta sa pinangyarihan po. Opo. At naabutan nga po namin na yung bata ay pinapakain na po at nilalagyan po ng yelo. Opo. At agad po namin nirescue po at dinala po agad sa barangay. Kinuha ng barangay si Tonton at pansamantalang pinatuloy sa barangay hall. Nung nakasakay yung bata sa tricycle ng Bantay Bayan, itinuro po niya yung bahay nila. At kaya po nalaman yung pangalan ng magulang. Ang itinuturo ng bata na nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Natagpo ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Cabuyao, Laguna, ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Ano ang inabutan mong kalagayan ng bata? Nakita ko po yung mukha niya, namamagana po yung mata, tapos malaki po yung sa noo ng bata. Pasa o bukol? Bukol po. Oho. Ano pa? May dadagdag ka pa sa kalagayan ng bata? Tapos po yung sa kamay po niya, para po siyang bali. Oho. Then ginaganon po nung nakakita sa kanya sa basurahan, sabi po niya masakit po. Ano ang naramdaman mo nung mga oras na iyon na una mo siyang makita? Siyempre po masakit bilang isang rin po. Kasi po, maswerte na rin po yung magulang niya, binigyan po sila ng bata na ganon. Pero po yung ganon pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya mismong ama. Paano niyo ho nakumpirma na yung ama niya ang nanakit dito ho sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, nadaanan po namin ang bahay ng bata na tinuturo po ng bata. Kaya po namin nakilala po yung pagkakilanlan po sa kanya. Oho. Tinuro ho. Tapos, Opo. sige ho. Ano ang naging susunod na hakbang ng barangay? Kayo ho, nang Opo. makuha niyo ang bata? Ano ho? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Cap Eric Baro na dalhin agad sa CSWD Opo. at dalhin sa hospital po ng Cabuyao. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay, Dumating ang suspect, eksakto 5:45, lumabas at doon na namin dinampot yung suspect. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po, pinamedical legal na rin po at nakulong na po. itinanggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. At sinasabi lang niya, talaga hindi daw po siya ang gumawa. Pero sa nung pagkakausap sa bata, talaga po yung ama ang tinuturo. Pero pinanigan ng mga otoridad ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Cabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa hepe ng Cabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Grabe naman ginawa sa kanya. Severely abused
So may mga pasa visible sa kanyang mukha. Ang naging complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, mag-grant siya ng bail ay nakadepende din po sa ating hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ang insidente, binisita ng resibo si Tonton sa ospital ng Cabuyao, Laguna, kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista. Bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patnubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eto masakit. Eto masakit. Sakit, eto dito. Ano kinain mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kinain mo? Ha? Sabaw. Ayun. Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is naka-confine. So, lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital yun. From the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa professional service ng mga consultant, gagaya ng pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig kaano yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo may buka na. Yes, may buka na. Natuklasan din ng CSWDO ng Cabuyao na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang 3 taong gulang na bata. Based po sa aming collateral interview na ginawa sa barangay ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po at ma-facilitate po yung registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata, magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton, lalo na't mukhang malakas ang puwersang natamo sa ulo ng kawawang bata. May nakita siyang multiple physical injuries na natamo ng bata. Most of his injuries ng bata is sa mukha. Although may ibang parts pa rin na may kasama, pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng barangay Banay-Banay ang ina ng bata. Tao po, te. Nandiyan po si nanay. Yung nanay po ng bata ay wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina ng bata, ang CSWDO ng Cabuyao muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if ever man po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may na-coordinate na child caring agency or residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na ma-secure namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinatnan ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng batas at ng lipunan, mahigpit na ipinagbabawal na saktan ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton. Karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapang-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito, ang mga ngipin na ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may sal.